Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pinaka-importanting bahagi, no? Ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 4, "Tatapat siya'y sumagot, sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Amen? Amen. Now, we are going to the Word of God. Let be delivered to our beloved Pastor Oscar Lao. Let's welcome sa alam. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ng malakas. I feel the presence of the Lord. The Holy Spirit came down and dwelt in us. Ang ganda ng inawit po natin, yung Make Me a Servant. So, mga kapatid, I will stand in front of you, but it is the Lord who will speak to you. No? The Holy Spirit will enable me to convey the message that He wants you to learn today. So, alam mo, naalala ko nung maliit pa yung baby ko, yung pangalawang anak ko, na si Mark. At that time, kamamatay lang po ng aking first wife noon. At siya po ay 2 years old. Tapos nung nilibing namin yung aming yung sister wife ko sa Pilipinas, bumalik ako. Ang dinala ko ng anak ko yung second child yun, si Mark. And then may nakita akong Tagalaga sa kanya while I'm on my job. Habang ako nagtatrabaho, may nakuha akong isang flat na shared accommodation. Then yung flat holder mismo nandoon, nag-aalaga siya ng 2 bata. So, siya din ang naging taga-alaga noon ng anak ko. So, what happened? Itong taga-alaga nito, nag-away sila ng isang tenants, no? Ng kasama namin sa flat. Then what happened, may sinumbong siya sa akin. Sabi niya, "Kuya, alam mo kung ano ang ginawa ni Abby? Alam mo kung ano ang ginawa ni Ate sa anak mo para lang makatulog kasi tamad mag-alaga?" Sabi niya, pinaluan niya ng saliki. Yung pinapainom niya ng saliki para tukin ng anak mo. So alam niyo mga kapatid, that time, I'm very angry talaga. Sobrang galit ko sa yung tanong yun na nag-alaga. Kasi bakit? Ipinagkatiwala sa kanya. Pinagkatiwala ko sa kanya ang aking anak para alagaan niya ng mabuti. Pero nung pinumpran ko siya, sabi ko, nilalason mo pala yung anak ko. Bakit? Alam mo, baby pa lang yan. Pinainom mo na, naluan mo na ng saliki para lang malasing yung anak ko. Baby pa lang, lalasingin mo na. So, you know, the trust of being a steward. No? Yan po ang ating tatalakayin today. Tama ka? Ang ating inihanda ang mensahe ng nare-reveal sa akin ni Lord ay walang iba kundi be a good steward. Amen. No? Maging mabuting katiwala. Amen. No? I believe tayo lahat ay tinawag ng Diyos upang maging katiwala. Amen? Amen. Hindi lang yung mga obispo, hindi lang yung mga official, mataas na mga official sa church, no? Ang binigyan ni Lord, kundi tayo lahat po ay katiwala. Amen? So,
ito ay hango sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang sinabi dito sa NIV, sabi dito, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. No? Ang New King James Version naman, sabi dito, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Tagalog. Tagad, wala ngayon yung ating kapatid na sila ni China, kaya malaya ako ngayon magsalita ng Tagalog. Hindi dudugo ang aking I don't understand. hindi dudugo ang aking I don't understand. bukod dito, sabi ni sa Tagalog, bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Tayong yung muko at bigyan natin ating mga mata. Samahan ninyo ako sa panalangin. Hallelujah, Panginoon. Lord, we give you praise. You are worthy to be worshipped, O God. Father, in the name of our Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit, Lord, I lift up unto you, O God, the message that you are about to impart to all of us today. Amen. Lord, let the Holy Spirit minister to each and every one of us and open our spiritual eyes and understanding so that we can understand clearly the message you want us to learn today. I rebuke whatever plans of the enemy to distract us in hearing thy words. Greater is he that is in us than he that is in this world. Father, we claim, Father, that today will be a victory, O God, and be a blessing, O God, this message to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. So, mga kapatid, ito po, ano po ang ibig sabihin ng steward? Sana tinagalog ko na lang to. Ang steward po ay derived from the Greek word oinomos. Oinomos. And ang steward po, ang Tagalog ng steward, siyempre, katiwala. No? Katiwala. A steward is someone who has the responsibility for looking after one's property. No? An overseer, he is a steward, maybe he is an overseer, he is a manager, or he is a caretaker for someone or something. Si katulad ni Kuya Jeffrey, doon sa dagat, siya ay katiwala ng kanyang amo doon sa resort na yun, di ba? Siya ay katiwala. No? Pinagkatiwalaan siya ng prinsipe upang alagaan po ang lugar na yun. Amen. At yung magiging mga pumapasok doon, gumagamit doon, pinagkatiwala na ang kanyang amo. No? Ito namang stewardship, ito ay pangangasiwa. No? Ang pangangasiwa is the management of something entrusted to one's care. Ito yung action, no? It is the management of something entrusted to one's care. That's stewardship. Okay? Malinaw? Steward, katiwala. Stewardship, pangangasiwa. Ngayon, si Jesus Christ nagturo sa pamagitan ng parable of the talents doon sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Okay. Sabi doon, ibang version for the kingdom of God, no? Dito, ibang version nito, no? For it is as if a man going on a journey summoned his slaves and entrusted his property to them. Okay, ganito. I-shortcut ko na lang kasi English to eh. Dapat tinagalog ko na lang to. Okay, sa parable na ito, tinuro ni Jesus Christ, mayroong isang mayaman, no? Mayroong master, no? Tinawag niya yung, kasi
magta-travel siya. No? Aalis siya, magta-travel. So tinawag niya ang kanyang alipin. 3 alipin ang tinawag niya. No? Yung unang alipin, binigyan niya ng 5 talento. Ito ay isang unit ng pera noon panahon na yun. Talent. Pangalawa, ang pangalawang alipin ay binigyan niya ng 2. No, 2 talento. Ang pangatlong alipin, binigyan niya ng 1 talento lang. No? Ngayon, nung umalis na ang master nito, ang mayamang taong ito, ang unang binigyan niya ng 5 talento ay kumilos agad. No? At nag-business siya. Ginamit niya yung 5 talents na yon, ginamit niya, ninegosyo niya. He went into trade. At doon nagkaroon po ng bunga ang kanyang ginawang pag-trade. No, pag-negosyo. Nagdoble po from 5 talents naging 10. Ganon din po ang ikalawang alipin na kung saan binigyan siya ng 2 talent. So, nag-negosyo din siya, ginamit din niya. At naging 4. From 2 talents, naging 4 talents. How about the third slave? Yung pangatlong alipin. Anong ginawa niya? Ang isang talent na binigay sa kanya ng kanyang amo, Binuro. anong ginawa niya? Nilibing niya. Binuro. Okay, nilibing niya sa lupa, binaon niya sa lupa. Kasi, mamaya malaman natin kung ano yung rason niya. No? So, tapos dumating yung panahon, doon sa verse 8, or verse 19, dumating yung panahon na dumating na ang kanilang amo. No? Then, sa verse 20, nagpresenta na agad ang 5, yung unang alipin na kung saan nakatanggap ng 5 talents. So, nag-report siya. Sabi nga dito, then the one who had received the 5 talents came forward, bringing 5 more talents. Siya yung master. Sabi niya doon sa amo niya, Master, you handed over to me 5 talents. Tapos sabi niya, see, I have made 5 more talents. So, naipagmamalaki niya. No? Naipagmamalaki. Ano ang response ng kanyang amo? Well done. Sabi niya, well done, good and trustworthy slave. You have been trustworthy in few things. I will put you in charge of many things into the joy of your master. Ang tuwa ang kanyang amo. Di ba? So, ang pangalawang alipin ay nagsabi din, sa verse 22, and the one with 2 talents also came forward saying, Master, you handed over to me 2 talents. See, I have made 2 more talents. So, makita po natin na ang master, tungtuwa din. No? Tungtuwa doon sa nangyari. Sabi niya, well done, good and trustworthy slave. You have been trustworthy in few things. I will put you in charge of many things into the joy of your master. Then the one who had received the 1 talent came forward saying, ito na yun. Ito, anong pag-iisip niya, no? May takot magbibisyo, baka malugi, baka mawala. No? Hindi natin alam. Kasi minsan gamble din, no? Sabi, Master, I know that you were harsh man, reaping where you did not sow. Sabi na, and gathering where you did not scatter seed. So I was afraid. Takot nga talaga siya. So I was afraid. Sabi na, and I went and hid your talent in the ground. Parang safe siya, no? Going safe siya. Akala niya safe na siya. No? Pero may consequence pala yung ginawa niya. Talent in the ground.
here you have what is yours. Kung pinagmamalaki pa niya, yung 1:1 pa rin. No? But his master replied, ito na yun. Sabi na, you wicked and lazy slave. You know, did you that I reap where I did not sow? And gather where I did not scatter. Saan pinagalo ko na lang to? Then you ought to have invested my money with the bankers. And on my return, I would have received what was my own with interest. Yun nga sabi niya, baka sana inibusyo mo yun para magkaroon ng interest. No? Or, sabi niya, verse 29, for to all those who have more will be given. Kita mo yung mga mayroon, bibigyan pa. No? And they will have an abundance. Magkaroon ng abundance. But from those who have nothing, even what they have will be taken away. No? As for this worthless slave, threw him into the outer darkness where there will be weeping, gnashing of teeth. Anong tanong na yun? Sa buhay ninyo mga kapatid, ano yung mga nakikita ninyong gift or talent mayroon kayo? Sabi ni Paige, mayroon ka bang talent, kapatid? Mayroon ka bang talent? Ano ang talent mo na pwedeng i-negosyo? Ano yung talent mo na pwedeng makinabang ang iyong amo? Kayo lang nakakaalam yun nun, mga kapatid. Bilyard. No? Ano bang talent mo spiritually na pwede mong iambag for the furtherance of God's kingdom? Ano ba yung pwede mong iambag? May talent ka sa paglinis ng carpet, mag-vacuum, magaling ka. Paghugas daw ng plato. Paghugas ng plato. Amen. No? Magaling ka maghugas ng plato. Magaling ka umawit. Magaling ka tumugtog. Magaling ka sa mga maintenance. No, mamaya kapatid, makita po natin. Kayo ang nakakaalam ng yun, mga kapatid ko. Ano ang meron kayo na ipinagkaloob sa inyo ng Lord, na nais ni Lord, na yung talent na yan ay dapat ninyong isi-share para to extend the territory of the Lord's kingdom. Amen. Amen? Sa buhay po natin, in our secular life, mayroong mga bagay, no, na kung saan ipinagkatiwala. No? Stewards in secular life includes the government official of the land, like president, vice president, judiciary, military, police, lawmakers, and officials. Ano kaya ang mangyayari kung ang isang namumuno o presidente ng isang bansa ay isang magnanakaw? Isang namumuno na kung saan hindi ba ka Diyos? Or hindi qualified to be a leader? Ano kaya mangyari sa bansa niyo? No? So, they are stewards. No? Pinagkatiwala ang pagmumuna sa kanila ng the kings of the land. No? Pinagkatiwalaan sila ng mga tao. No? Na gampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Ayon dun sa posisyon na kanilang ginagampanan. Ganun din sa judiciary. Paano kaya kung ang mga judge, no, ang judge sa mga judges sa isang bansa, sa isang lugar ay mga korap. Pwedeng bayaran ng mga accused, mga criminals,
para ipapanalo ang kanilang mga kaso. This is happening. No? Hindi lamang sa Pilipinas, but in other parts of other countries in the world. No? Lawmakers, LGU, from governor, mayor, councilors, and to itong mga opisyal na ito, sila po ay may mga bahid, may mga ng karumihan ng pagnanakaw, corruption. It will be a chaos. It will be out of order. How about the police? Ang tingin ng mga tao sa atin sa police, maraming mga police, mga korapot, nangungutong. Diba? Yan ang image ng mga police sa atin. Paano kaya kung ganon ang lahat ng mga police sa atin? Ano kayo mangyari? Even dito. Even sa ibang bansa. No? So they have the task, they have the things that yung roles and responsibilities na nila, it's under their stewardship. No? Na dapat nilang gabanan ng maayos. How about companies? Ang employers mo natin, yung mga amo natin, yung mga pinagtatrabuhan mo natin. Yung mga opisyal doon, katulad ng mga CEO, Chief Executive Officer, ang mga managers natin, area managers, branch managers, mga supervisors, mga department head natin, what will happen if they are also do not know how to steward o mamahala ng kanilang mga ipinamalit sa kanila. No? Like example, in the medical profession, like doctors, nurses, pag ikaw ay pumunta sa isang doktor, may tiwala ka sa isang doktor. Na ang doktor niya, kaya ka nang ooperahan ng matagumpay. No? Mahirap yun nagpa-opera ka sa doktor, ang problema mo sa otak, inoperahan ka niya sa tiyan. Diba? May problema yung utak mo, yung operation sa'yo, ginawa niya sa tiyan. Diba? Maraming nangyari niya dito, nag-open, close. Which is totoo yan dahil sa hospital din ako. Basta magkaroon lang ng malaking bill ang insurance company. Kahit walang problema ang tiyan. May problema, muskila, marid, lasing amalia. Lasing amalia, lasing open. O pag open nyo, walang nakitang sakit, close. Open, close ang tawag. Doktor, sorry. Lasing amalia. Diba? Ano na lang kung hindi totoo yung mga doktor na yun. Diba? Nagpapunod ka, pumunta ka sa dentist. Yung ipin mo, isang piraso lang may sira, binunot ka lahat. Diba? Meron pa daw tayo. Diba? Meron pa, madami. Madami yan, maganda, no? Halimbawa, sa transportation, airplane pilot, paano na lang sumakay ka sa aeroplano, yung pilot pa lang yun, ay nakapasa lang sa recto yung diploma niya. Tapos ng aeroplano, baka ang punta ninyo instead ng Saudi Arabia sa Bangladesh. Diba? We trusted, they are the steward. No? Sila ay namamahala para doon sa responsibility nila. Katulad ng ship captain. Ang tawag din sa kanila, steward. No? Dati, mga kapatid, sa aeroplano, ang tawag sa mga babae na mga maganda, nakikita natin may ikot-ikot, bibigay ng mga food, no? Drinks, ang tawag sa kanila noon, flight stewardess o flight steward pag lalaki. Ngayon, ang tawag sa kanila, flight attendant na. No? Ganun din sa mga driver ng bus, ng taxi, nagtitiwala. Masarap ang natulog natin, nagtitiwala tayo sa kanila, di ba?
nagtitiwala tayo sa kanila na pag nagdadrive sila, hindi na tayo ibabangga, hindi tayo madisgrasya. Kaya pag may natutulog sa kotse ko, kay Rampor, sabi ko, malaking tiwala nitong kapatid dito sa habang ako nagdadrive. No, tapos biglang hindi ko nakita yung ham. Boom! Naghalo yung yung shrimp, no? Natapon yung shrimp. Bro, ano na nangyari doon sa shrimp ni Kuya Ferdy? Brocorsi na. So, na-gets ninyo mga kapatid, yung magiging steward, ano ito yung pagbinigyan ng tiwala. No, binigyan ng tiwala. So tayo, ay binigyan din tayo ng Lord ng tiwala. In spiritual aspect of our life, being a servant of God, meron din stewardship as a servant of God. Mayroong ibinigay sa sabi ni Paul sa book of Ephesians chapter 4 verse 11, sinabi niya doon, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers. They are called fivefold ministries. Yan, yung lima na yan. Si Jesus Christ mismo ang nagbigay ng limang ministeryo na yan. No? Apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ano ang function? Why Christ gave this fivefold ministry? In verse 12, sinabi doon, the reason is to equip His people for works of service. To equip us for works of service. No? To educate us, to train us for work of service. So kailangan para ma-train maging ready po tayo in the work of service, we need to be trained by pastors, by teachers, no? Doon ang sinasabi, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up, building up the body of Christ. We are the body of Christ. Sa panahon natin ngayon, believers, Christian believers, followers of Christ, they are called body of Christ. Amen? Verse 13, until we reach unity in faith and the knowledge of the Son of God and become mature. No, kaya yan ang nasa mind ni Pablo, na lahat tayo ay magiging mature believers or mature Christian. Hindi yung manatili tayong parang baby pa rin in our faith. He wants us to become mature. When we become mature, then we can be used mightily by the Lord to share the gospel for the furtherance of God's kingdom. Amen? Yan po ang fivefold ministries. No? Tandaan po ninyo yan. Apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Mayroon din tayong offices sa church. Ito po yung mga offices, no? Stewardship as servants of God. Number 2, ministries in the church. Mayroon tayong music ministry team, music and worship team. Mayroon tayong prayer ministry. Mayroon tayong finance ministry. Mayroon tayong maintenance ministry and kitchen ministry, security and ushering, preaching and teaching, evangelism ministry, and children's ministry. No, sa Discol. Diba? Yan yun ha. Ito po yung children's ministry. And then, mga kapatid, the purpose of this biblical stewardship is the expansion of the kingdom and glory of God. Amen? Ito po yung purpose. No? So, what are the qualities?
of a good steward. God wants us not only just a steward. He wants us to be an excellent, or He wants us to be a good steward. So number one, a good steward realize everything belongs to God. Oh, yan ang supporting verses. Yan ang supporting verse sa Psalm chapter 24 verse 1. Ang sinabi doon, the earth belongs to the Lord, and so does everything in it. The word belongs to Him, and so all those who live in it belongs to God. So kailangan sa pagiging katiwala, dapat alam natin na yung minamanage po natin, hindi tayo yung may-ari niyan. Ang may-ari niyan, walang iba kundi si Lord. No? Tagapangalaga, tagapangasiwa lang tayo, pinagkatiwalaan lang po tayo. Kailangan ma-realize natin yun. No? They understand that what has been entrusted to them came from God. Halimbawa, yung family. Yung mga anak po natin, our children came from the Lord. Yung mga baby natin, mga anak natin, apo natin, that came from the Lord. No? Galing kay Lord yan. So, ngayon, kapag alam po natin, aware tayo na ito ay galing kay Lord, aalagaan natin ng mabuti. Diba? Ang sabi dito sa anong gagawin po natin sa mga anak natin? Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 and 9, sabi dito, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlets between your eyes. So, obligasyon po ng mga parents na tuturuan ang mga anak tungkol sa Panginoon. Ituturo po natin ang mga itinuturo ng Biblia. The children should obey their parents, should love the Lord their God. Amen. Tayo ang first teachers ng mga baby, mga anak natin. No? So, they are entrusted to us by God, our family. If you have husband, if you have wife, kailan ma-realize mo na ang wife mo or husband mo galing kay Lord. Alagaan mo yan. Amen? Amen. Respetuhin mo yan. Mahalin mo yan. If you are a woman, you should submit to your husband. Amen? Because that is what the Lord has, what Paul said in Galatians chapter 5 verse 22. Busy ako. And yan po ay salita ng Panginoon. Huwag natin pipiliin ang salita ng Panginoon. No exemption. Kailangan maging submissive po tayo. Because we know that your husband came from the Lord. Amen. Nagpakan mo naman po yun. Submit. Hindi yung ikaw ang sunod-sunuran. Ganun talaga. Came from the Lord yan eh. Kaya ganun. Ngayon, ikaw may role ka rin. Mamahalin mo si Babes. Came from the Lord yan. Ang mga kalalakihan, ang sinabi ni Paul, husband, love your wife. Pero, tingnan mo naman. Baka mamaya, dahil sa sobrang mong pagmamahal, kahit masama na yung ginagawa, pinapayagan mo. Kasi mahal mo. Pag sinabi ng husband, ng wife mo na,
Huwag ka magsama. Susunod ka rin. Magsatsat tayo mamaya. Huwag ka na pumunta doon sa church. Kailangan mas ahead si Lord. Amen? Oh. Dapat ganun, no? I-check mo ang mga commandments ng asawa mo. Check ko yan. Check ko nga siya. Mga ganun mga kapatid. Okay, next. A good steward recognize the role and responsibilities. They don't walk aimlessly without sense of purpose. Ito yung isang steward, may purpose, may sense of purpose na naglalakad siya ng mayroong siyang goal, mayroong siyang aim. Mayroon siyang target. No? Gagawin niya isang bagay na ito. Pindot mo tayo. Hello? Because of his responsibility. Amen? So, they take their job as a manager of their assigned task. Yan. Ano yan? Seriously. Kailangan maging serious, hindi yung patumpik-tumpik, hindi yung, okay lang to, pwede na to. Kailangan gawin natin excellent if we love the Lord our God, the one that we are serving, especially if we are a worker in the church, at may pinagkatiwala sa atin na role sa loob ng iglesia, gampanan natin ng mabuti, mga kapatid. Amen. Gampanan natin ng mabuti because ipinagkatiwala sa iyo ni Lord Jan. Hindi si Pastor Eli, hindi si Pastora Claudette, ang pinaglilingkuran ninyo dito sa TCF, kundi si Lord. Kaya gawin ninyo ng mabuti ang inyong mga tinanggap na responsibility. Amen? Hindi lang yung, okay na yan. No? Pagkaraos din. Pag nakaraos na, okay na. We need to make it excellent. The best. Make the best service to the Lord. Amen. Amen? Kasi sabi, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So, kung ikaw pag nagdilingkod ka sa Panginoon, naging pasaway ka, paano mo na-delight siya? At medyo nag-ano na yung pastor mo, Pastor Eli. No? Tapos sasabihin na lang ako ni Pastor Eli, hindi ko kaya. Sabi niya, padala ko na lang yung mga instrumentals Pilipinas. Sinabi na niya sa akin yan. Kuya, sabi niya, buti makauwi ka para makapagsimula doon sa Pilipinas. Ano man mangyari dito sa church dito, padala ko mga gamit doon. Pero negative. Hindi ko in-entertain yun dahil alam ko, God is molding all the workers here in the church. Amen? Naniwala ako na from glory to glory, God will enhance our way of service to Him. Amen? So ito po yun. Number 3, good steward are trustworthy. Ano yung sinabi dito sa Luke chapter 16 verse 10? Sino pwedeng magbasa? Kuya Jo, basahin mo. Lapit ka dito. Whoever can be trusted in the small matters can also be trusted in great ones. But whoever is dishonest in small matters will also be dishonest in the great ones. Okay, paliwanag mo yun. Ikaw magbasa eh. Paliwanag mo. Sabi ni Hindi Claire, kayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin kayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Tapos, Kaya you must trust, bueno, yung kung ganda yung paliwanag ni Kuya Jo, palakpakan natin si Lord, dahil kawain ni Kuya Jo. sabi Na-translate ni na. Claire Kaklap, Ang galing ng translators Kuya Jo. Whoever can be trusted. Di ba, totoo po yan. Paano mo ipagkatiwala ang isang probinsya? Doon pa lang sa bayan pa lang, hindi na nagampanan ang pagiging mayor. sa bahay pa lang. Paano mo maibigay ang isang bansa na pangunahan niya doon pa lang sa kanyang probinsya as governor or ng kanyang performance. Hindi na siya mapagkatiwalaan.
So, napakahalaga po sa isang steward na mapagkatiwalaan. Diba? Binigyan mo siya ng function, tapos hindi niya nagampanan. Paano mo pa bibigyan ng additional task? Baka magkaroon ng topsy-turvy ang takbo ng sa kumpanya. Nagtatrabaho ka sa kumpanya. Yung mga pinopromote, yung mga nakikitaan ng magandang performance. Amen. Diba? Totoo po yan, diba? Amen. Yung mga nagiging manager, Naiinteresan. yung dahil doon sa magandang pinakita nilang nakapagbinta sila, masipag magbigay ng flyers ng Petromin, hanggang madaling araw, nakita ng kanilang amo, na-promote sila. Promote na sa Anong promotion doon, Kuya Job? Pinakamataas. sahod. Dagdag trabaho tayo. Na-promote yung trabaho nila, dinagdagan. Kasi nakita na, kaya niya to. Diba? Pero, tama lang yun mga kapatid, we do our best sa mga pinagtatrabuhan po natin, gawin natin ang best. Because, tandaan po natin, na tayo naglilingkod, kapag sa trabaho po natin dito sa ating mga employer, we are not serving them. We are not serving people. We are serving God. No? Mamaya po, may supporting verse ako dyan. So, dito, maliwanag din na sinasabi dito. But, whoever is dishonest in small matters will also be dishonest in great ones. Ako, Gets nyo? So, number 4, good stewards are available. Ayan nga. May talent ka. Okay? Meron yung talent, pero ang problema mo, availability. Kailangan po, para maituring tayo na magaling na namamahala or good steward, we must be available. Yung time po natin, no? Ibigay po natin, sabi niya, the very first thing a steward will do is to make himself available. Amen. No? Okay. Available ba kayo kay Lord? Para sa paglilingkod kay Lord? Available ba kayo tuwing Friday? Pumunta dito? Amen. Ayun. Kailangan available tayo. Kasi kung pinakita natin kay Lord na tayo po ay available, maging available din si Lord sa atin. Put God first, and God will make you first also. Put God first in your life, and God will make you first also. Amen. You will become the first priority. And then, another quality of a good steward, kailangan po magiging mapanalangin. We will not, a good steward, spiritual steward, will not rely on his own effort. Kailangan nakarely siya, nakadepende pa kay Lord. Lalo kung ikaw ay church worker, you must be a prayerful servant of God. Amen. They are not self-willed, but seek the Lord's guidance and direction in all things. It is not by might, nor by my power, but it is by the Spirit of God. No? Yung mga anointed people of God, they are prayerful. No? Kaya nga napakalaga po sa isang naglilingkod sa Panginoon, hindi tamad manalangin. Mga pastors, no? mga ministry, you should pray. You should have the appetite. No? Yung pang-araw-araw na buhay mo. Hindi yung pagdating na lang ng Friday, taka ka manalangin. We should pray regularly. Pray without ceasing, mga kapatid. Alam nyo, kini-criticize natin yung mga M. Pero makita natin prayer life nila, no? Pagdating pagsigaw, nandiyan na sila, manalangin. How about us? It is a challenge for us to pray. Then our God, the God that we are serving,
his children to come near to him, like a father. Okay, number 6, good steward are humble or unobedient. Jesus obeyed until his death in Philippians chapter 2 verse 8, while Saul lost his position as king over Israel due to partial obedience. Kita natin, nagtagumpay si Jesus Christ. Naging obedient siya doon sa plan ng God the Father. Nagpunta siya dito to save us. To be a redeemer for all of us. So naging obedient siya doon sa God the Father, sa will ng God the Father. While si King Saul, nagkaroon po siya ng partial obedience. No? Sa 2 Samuel chapter 15 verse 18 to 20, you know what happened to Saul? Diba tinanggal ni Lord ang pagiging ng hari niya? No? At nung kalaunan si David ang pumalit sa kanya. So, number 8, good stewards have perseverance. Ano yung ibig sabihin ng perseverance? Ha? Matyaga? Persevere. No? Matyaga. Ito, they don't give up, but keep going forward by faith in God. Hindi sila yung urong-sulong, hindi yung quitters. Hindi nga skubo. Quitters Never win. never win. So they go and go and go and go. Even there is trial, there is suffering, there is challenges. Just go on. Go on in serving God. Go on in seeking God. Go on and be strong in your faith and trust in God. Ganun po mga kapatid, no? We must persevere in all challenges and all troubles, even persecution. They are able to endure till the very end. So you must also ready to endure the cross. Your cross. Sabi ni Jesus Christ, if you want to follow me, you have to carry your own cross. Like what Jesus said, he carried his cross. We have cross. Siguro, pag i-compare yung cross natin sa cross ni Jesus Christ, baka yung cross dito ni Kuya Eli lang, ganun lang kalaki. No? Compared doon sa mga nangyari sa mga first disciples with Jesus Christ, matindi yung mga naranasan na for the sake of the gospel, na sinunod nila utos ni Jesus Christ to go in all nations and spread the gospel, the good news. Pamalita mo ang salvation. This is what we need. This is what the Lord wants us. Huh? Nais ng Panginoon na tayo ay maging masigasig, magpamalita, mag-testify sa love ni Jesus Christ, the love of God for us. I-testify natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi kumukupas. Number 8, a good steward. Ito po yun, no? You must endure the cross, the challenges, the ridicule. It is until you endure till the end that you can be considered fit for the reward. In Hebrews chapter 12 verse 2 and Luke chapter 9 verse 16. And if we are a good steward, mayroon pong mga reward binanggit dito. No? And sabi nga dito sa Hebrews chapter 6 verse 10 to 12, sabi, basahin natin, no? Basahin sabay-sabay. Mabasa nyo? Mabasa. Kaya nung basahin? Makikita nyo? Ready? 1, 2, 3. God is not righteous to forget your word and labor of love, which He has shown toward His name, and that He has ministered the saints and do minister. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance and hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit
the promises. And also in Colossians chapter 3 verse 23 to 24, 20, basahin din ninyo mga kapatid. And whatever Whatever you you do it heartedly, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. For you serve the Lord Christ. malinaw, Amen. dito sa Colossians, no? Naintindihan ba natin yung sinabi dito sa Colossians chapter 3 verse 23 and 24? And whatever you do it heartily from heart. And nais ng Lord, magkaroon tayo ng servant's heart. No? We will serve the Lord with gladness in our heart. Sabi nga dito, as to the Lord and not to men. Ito yung sinasabi ko, pag naglilingkod po tayo, hindi tayo, isipin natin na hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay, ating pinaglilingkuran. Amen? Knowing from the Lord, sabi nga dito, you will receive the reward of the inheritance for you serve the Lord Christ. So, sabi, hindi tayo, lahat ng ating mga pagpapagal sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Because that is the promise of the Lord. So, what are the rewards? Rewards for being a good steward? Ito po yung ipakita ko na rin noon. We will have a crown of righteousness. We're gonna have a crown of glory. We're gonna have incorruptible or imperishable crown. Ang crown dito sa mundo, kahit puro diamond yan ay masisira. But the Lord's crown that we will receive from the Lord is not it is imperishable crown. Hindi masisira. Amen? Number 4, a crown of rejoicing. And number 5, the crown of life. Na ipaliwanag ko na rin ito noon. No? Kung sino yung tatanggap ng crown of life, sino yung tatanggap ng crown of rejoicing. So, crown of rejoicing for stewards who target win souls. Yan. Ito para mga soul winner. Ang crown of rejoicing doon sa mga evangelists, yung mga masipag mag-share ng gospel sa kapwa nila, sa mga unbeliever, they will receive crown of rejoicing, soul winner. Sabi lang sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, for what is our hope or joy or crown of rejoicing is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Number 5, the crown of life for the faithful and enduring steward. Ito yung mga nag-endure, no? Sabi nito, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, which is totoo nangyari po sa mga disciples, that you will be tested and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Amen? Okay, I will share this PowerPoint in our group. Pwede ninyo review. And then for the conclusion, tapos na po tayo. Being a good steward is about sharing the treaties. Ano yung treaties na yun? Our time. For the expansion of the kingdom of God, sabi nga rin, the treaties are our time. Mayroon ba kayo? Amen. I-offer ba ninyo yung time nyo? Amen. Ha? Amen. I-offer ba ninyo yung treasure ninyo? Ha? I-offer ba ninyo yung talent ninyo? Tandaan nyo, treaties. What are the treaties? Time, treasure, and talent. Ibigay natin kay Lord yan, tatlo na yan na T. No? Sabi nga doon, if we love God and are aware of His love for us, then we have to give ourselves freely and sincerely, without counting the cost.
and doing the task that God entrusted to us. Therefore, we must be serious and be committed in doing our responsibilities. Kailangan maging seryoso tayo, mga kapatid. Yung mga ipinagkatiwala ni Lord sa atin ng mga function sa labas, in secular life natin, sa trabaho natin, sa family ko natin. At yung mga duties and responsibilities na tinanggap natin na office dito sa church, seryosuhin po natin. Gampanan natin ng mabuti, mga kapatid. Because that is the way that you are placing God in your life. Delight yourself in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Mga kapatid. Mahal po tayo ng Lord. Amen. Kasi kung hindi tayo mahal ni Lord, hindi niya tayo itutuloy. Pabayaan na lang po niya tayo. Ha? So, check natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Are we serious in our relationship with God? Are we serious being a steward of the Lord? Don't just only a steward. Be a good steward of God for the expansion and furtherance of His kingdom. Let us all pray. Hallelujah. Father, we thank you, God, for the message that you have given us. I seal this message, Lord, with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Na ito, Panginoon, ang mensahe nito ay hindi makalimutan ng mga nakinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Lord. Sa oras na ito, we acknowledge the presence of the Holy Spirit. And Lord, whatever needs ng mga kapatid ko na narito, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng mga kanilang kahilingan. God, You are the God who is an all-knowing God. I pray for them, Lord. I pray for blessing, not only for financial blessing. I pray for good health. I pray, Father God, that You will continue to embrace them with Your love. Hallelujah. We believe, oh God, that You are the God who is the great provider. If we are, Lord, encountering right now financial problems, Father, You are the Jehovah Jireh. You will supply us, oh God, all our needs according to Your riches and glory in Jesus. Hallelujah, Father God. You are the one that we live in this holy ground. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Amen. So now, mga kapatid, we are going to proceed for the every Friday, first Friday, Lord's Supper or Holy Communion. So we must prepare ourselves. It's Juni. Si Juni. Lalong naging gwapo ah. Si Julie tulala. Tulala ako si Boy. Hindi kumikilos eh. Akala ko picture lang. Akala ko si picture lang. Lalong naging gwapo ah. Balik ka na dito. Hindi ako na kaya ng gabi. Mainit daw tayo sa Pilipinas, babalik na siya. Okay. So mga kapatid, panahon na para sa ating Holy Communion or Lord's Supper. May babasahin ako dito, no? Sabi dito, bago tayo mag-partake sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, sinabi dito, Therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup.
let every man examine himself. Mga kapatid, ito, iumuko tayo. Alalahanin natin, check natin, baka may mga may mga nagawa tayo na hindi natin nahingi ang tawad kay Lord. Bakit tawad hindi tayo? Kausapin natin si Lord, hindi tayo ng tawad sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Taas po natin ang bread, which symbolizes the blood of Jesus, the body of the Lord Jesus Christ. For I received from the Lord, and which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. Yes, hallelujah, Lord. Lord God, patuloy mo namin inaalala at pinapasalamatan mo, Lord God, sa iyong kadakilaan, O Lord God, at ikaw lang pa ako sa krus ng Kalbaryo at ikaw ang bayubay, O Lord God. Lord, nagpapasalamat kami, O Lord God, sa pagdubos sa pagkakasala, O Lord God. And Lord, bless this bread, O Lord God, na nagsisimbolo na iyong laman, O Lord God. Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin, O Lord. At Lord, naway panakaran namin ang iyong banal na kaputihan. Amen. Amen. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat this in my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay pa natin kaya na ng bread. Ngayon po naman, taas po natin itong cup, which symbolizes the blood of Jesus Christ. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, Yes, hallelujah, Father God. Lord, minsan pa, Panginoon, kami po ay nagkasala, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil buhay na ito, Panginoon, ay sumisimbolo, Panginoon, ang iyong dugo na dumanak sa bus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy namin na alahanin ng dugo mo, Panginoon, dahil sa dugo na ito, Panginoon, ay kami nagkaroon ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, Lord God, dahil ikaw ay bumaba dito, Panginoon, Lord God, dahil alam namin na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, pagkus ikaw po, Panginoon, nagtutubos sa aming mga kasalanan upang kami maligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay at sakripisyo na ibigay niyo para sa aming Panginoon, Lord God. To be all the glory and honor in Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay pa natin. Amen. Maranatha, Lord. We believe, O God, that you are coming back again, Lord. We believe in your second coming. Your promise, O God, to return in this earth, O God. Bless all my brothers and sisters sa narinig nilang mga mensahe na iyong ibinigay sa amin sa hapong ito. In Jesus' name we pray.